Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Malaki ang naitutulong ng mga kasambahay upang maging magaan ang buhay ng marami sa atin. Sila ang gumagawa ng mga gawain na hindi na natin kayang gawin dahil sa wala na tayong oras. May mga pagkakataon din na nagiging pamilya na rin sila ng pamilyang kanilang pinagsisilbihan. Pero paano kung ang isang kasambahay na inaasahan mo na tutulong sa iyo para mapagaan ang buhay ay siya palang magpapabigat? Paano kung siya rin pala ang magiging tulay upang manganib ang inyong buhay? Dear Papa Dudut, bago ko po simulan ang aking kwento ay gusto ko po munang magpasalamat kung mapipili mo man ang letter ko para basahin sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Candice. 37 years old sa ngayon at isa akong housewife na may 2 anak. Ang asawa ko na si Earl ay nagtatrabaho bilang isang QA engineer. Maayos ang buhay namin ngayon at masasabi ko na wala na akong mahihiling pa. Pero kagaya ng ibang magkarelasyon o mag-asawa ay marami rin kaming pinagdaanan na pagsubok na naging dahilan para mas maging matatag kami ngayon. May mga lesson din kaming nakuha sa mga experience namin, lalo na si Earl. High school pa lamang kami ni Earl ay magkakilala na kami noon at nagpapansinan. Normal na magkaklase lamang ang turingan namin. Nasa isang barangay lang din kami dati. Hindi ko akalain na magkakaroon kami ng magandang connection ni Earl noong magkaroon ng reunion ng batch namin noong high school. Nagkakwentuhan kaming dalawa at nagbalitaan sa mga nangyari sa buhay namin. After naming makagraduate ng high school ay naging magaan ang pakiramdam namin ni Earl sa isa't isa. Nagpalitan kami ng number at halos araw-araw siyang tumatawag sa akin. Araw-araw din kaming magka-text hanggang sa naramdaman ko na nagkakagusto na ako kay Earl. Niligawan ako ni Earl at dahil sa may gusto na rin ako sa kanya, ay hindi na siya nahirapan sa akin kasi sinagot ko na kaagad siya. Pagkatapos ng 2 buwan niyang panliligaw sa akin, nagpakasal na kami makalipas ang 2 taon ng aming pagiging magkasintahan dahil sa buntis na ako noon. Mabuti na lang din at may sariling bahay na si Earl, kaya after ng kasal ay doon na kami nanirahan, Papa Dudut. Sakto lamang yung laki ng bahay, bungalow style, na mayroong 3 kwarto. Dahil sa buntis na ako ay nag-stop na muna ako sa pagtatrabaho at umuwi muna ako sa bahay ng parents ko para merong magbabantay sa akin. 1 buwan matapos kong manganak sa first baby namin na isang babae ay bumalik na ako sa bahay namin ni Earl. Sa tingin ko kasi ay kaya ko na at nahihiya na rin kasi ako sa mama ko na palaging nag-aasikaso sa amin ng baby ko. Naisip ko rin na magandang matuto ako na mag-isang mag-alaga ng baby namin ni Earl dahil obligasyon ko naman talaga yon. Mahirap noong una pero kapag nanay ka na pala ay gagawin mo ang lahat para maalagaan ng maayos ang anak mo. Matututo ka ng mga bagay at diskarte na noong dalaga ka pa ay hindi mo akalaing magagawa mo. Tungkol naman sa pagiging asawa ni Earl sa akin, nung una ay masasabi ko na ang swerte ko sa kanya, Papa Dudut. Napaka-responsable niya. Mapagmahal sa amin ng anak ko. Sabi ko nga noon ay talagang sobrang na-bless ako ni Lord pagdating sa sarili kong pamilya. Nagkaroon din kami ng tampuhan noon ni Earl pero maliliit na bagay na mabilis din naman naming naaayos. Nung hindi pa kami mag-asawa ay never naming naging issue ang cheating. Hindi nagkaroon ng ibang babae si Earl at hindi ko naramdaman
na meron siyang ibang babae na pinag-e-interesan. Pero totoo nga yung kasabihan na kapag nakasama mo na ang isang tao sa iisang bubong, ay doon mo na siya makikilala kung ano talaga siya. Nang mag-isang taon na ang first baby namin ni Earl, ay doon ko na napansin ang kakaiba sa kilos niya. Palagi niyang hawak ang cellphone niya kapag nasa bahay siya. Kapag tinatanong ko siya kung sino ang palagi niyang katext, ay sinasabi niya na katrabaho niya o kaya ay boss niya. Naiinis nga raw siya kasi wala na siya sa trabaho ay iniistorbo pa rin siya ng mga yon. Kaya lang ay iba talaga ang kutob ko ng panahon na yon. Kahit pag ganoon ang naging sagot ni Earl, ay meron akong hinala na may ginagawa siya na hindi ko magugustuhan. Pero tumagal pa ng isang taon bago ko natuklasan ang ginagawa ni Earl na hindi maganda, Papa Dudut. Isang gabi umuwi si Earl na lasing at habang nasa banyo siya at naliligo ay pinakialaman ko ang cellphone niya. Hindi alam ni Earl na alam ko ang passcode noon dahil may ilang beses na nakita ko ang screen ng phone niya kapag nag-i-enter siya ng passcode noon, Papa Dudut. At nang ma-open ko ang cellphone ni Earl, ay doon na sumampal sa akin ng isang napakasakit na katotohanan. May ibang babae si Earl na ang pangalan ay Sandra. Nabasa ko ang palitan nila ng text message, Papa Dudut, at mas lalo pa akong nasaktan nang mabasa ko ang huling message ni Earl kay Sandra. Na naghihintay lang si Earl ng magandang pagkakataon para hiwalayan ako para makapagsama na silang dalawa. Para po akong pinagsasampal ng paulit-ulit sa natuklasan kong yon, Papa Dudut. Gumuho ang mundo ko at nawala sa isang iglap ang tingin ko sa pagsasama namin ni Earl na almost perfect at masaya. Doon ko napatunayan na totoo ang kutob ko. Totoo nga na kadalasan sa kutob ng isang babae ay totoo. Hindi ako umiyak ng time na yon dahil mas namayani ang galit sa akin. Ang gusto kong gawin noon ay saktan si Earl. Kaya nang makalabas si Earl ng banyo ay binato ko siya ng cellphone niya. Tinamaan siya sa dibdib. Bakit mo ako binato? Anong nangyayari sa iyo, Candice? Ayos ka lang ba? Nagtatakang tanong ni Earl sa akin. Manloloko ka? Sinasabi ko na nga ba may babae ka? Galit kong sigaw. Ha? Ano bang sinasabi mo? Nagmamaang-maangan pa si Earl. Nabasa ko ang text ninyo ng kabit mo sa cellphone mo, Earl. Hihiwalayan mo pala ako, ha? Pues hindi na kita pahihirapan pa. Ako na ang makikipaghiwalay sa iyo. Sabi ko at sa pagkakataon na yon ay umiyak na ako kasi hindi ko na napigilan pa ang aking emosyon. Inamin ni Earl ang pagkakaroon niya ng relasyon sa ibang babae, Papa Dudut. Wasak na wasak ako ng time na yon. Ang gusto ko sana'y umalis sa bahay na yon pero pinigilan ako ni Earl. Nakiusap siya sa akin na ayusin namin ang aming relasyon. Ano nga ayusin? Paano ayusin, Earl? Nabasa ko sa text mo, sa kabit mo na iiwan mo na ako, ang sabi ko kay Earl. Hindi naman totoo yun. Sinabi ko lang yon sa kanya kasi tinatakot niya ako na magpapakamatay siya kapag hiniwalayan ko siya. Patawarin mo na ako, Candice. Kasalanan ko ang lahat. Nagpadala ako sa tukso at ngayon ay hindi ko na alam ang gagawin ko para makawala kay Sandra. Ayaw ko maging dahilan para mamatay ang isang tao. Naiiyak na wika pa ni Earl. Nung una ay ayaw kong maniwala sa mga sinasabi niyang yon ni Earl. Pero pinabasa niya sa akin ang palitan nila ng text message ni Sandra. At nakita ko roon na matagal nang nakikipaghiwalay si Earl pero tinatakot nga talaga siya ni Sandra na magpapakamatay ito kapag iniwan siya ni Earl. Alam ko na mahirap pang magtiwala sa asawa ko matapos kong malaman na nagtaksil siya sa akin. Pero mas pinili ko na magstay sa kanya. Pero sinabi ko kay Earl na dapat na niyang alisin si Sandra sa buhay niya. Dahil kung hindi ay makikipaghiwalay talaga ako sa kanya. Kung may gawin man si Sandra sa sarili nito ay labas na siya roon dahil choice na yon ni Sandra.
Ang iniisip ko rin kasi ng time na yon ay talagang tinatakot lamang ni Sandra si Earl at hindi naman ito kayang magpatiwakal. Ginagawa lamang niya ito para hindi siya iwanan ng asawa ko. Nangako naman si Earl sa akin na gagawin niya ang gusto ko, Papa Dudut. Pero hindi pa rin ako masyadong umasa. Hanggang isang gabi ay napansin ko na masayang umuwi si Earl. Naiyak niya akong niyakap at nagtaka ako kung ano ang nangyari. Sinabi sa akin ni Earl na tapos na ang problema niya kay Sandra dahil nakipaghiwalay na siya rito. Hindi raw matanggap ni Sandra at tinakot na naman siya nito pero hindi na siya nagpadala sa pananakot ni Sandra. Nagpalit na rin daw siya ng number at blinak sa social media account niya si Sandra. Wala na raw kung dapat na ipag-alala pa. Naging honest ako kay Earl at sinabi ko na masaya ako na wala na si Sandra sa buhay namin pero may hirapan pa rin ako magtiwala sa kanya. Naintindihan naman daw niya ako at handa daw siyang patunayan sa akin na nagbago na siya at hindi na niya ako lolokohin sa kahit na anong paraan. Pinagsisihan na raw niya ang maling nagawa niya sa akin, Papa Dudut. Makalipas ang ilang buwan, ay may kakaiba akong naramdaman sa katawan ko. Madalas akong antukin kahit kakatulog ko pa lamang. Parang ang bigat palagi ng katawan ko. Nagkaroon ako ng hinala na buntis ako kaya sinabi ko yon kay Earl. Nang walang pasok si Earl sa trabaho ay sinamahan niya akong magpatingin sa doktor. At doon ay nalaman namin na tama nga ang kutob ko. 2 buwan na akong buntis ng time na yon, Papa Dudut. Wala man sa plano namin ni Earl ang sundan ng panganay namin ng panahon na yon, ay naging masaya pa rin kami. Naisip ko rin na baka yon ang maging way para tuluyan kaming magkaayos ni Earl. Dapat pala ay may kasama ka rito, Candice. Kapag malaki na ang tiyan mo, mahihirapan ka na kapag mag-isa ka rito. Alam mo naman na gabi lang ako nandito sa bahay ang sabi pa ni Earl. Hindi na pwede si mama Hindi na kaya ng katawan niya dahil sa stroke niya last year. Turan ko. Pwede tayong kumuha ng helper o kasambahay para hindi mo na kailangan na gawin ng mga gawaing bahay. Suggestion pa ni Earl. Pinag-isipan ko ang suggestion na yun ni Earl at ang sabi niya ay kaya naman niya na magpasahod kahit na isang helper lang. Pumayag na rin ako at nagkasundo kami na kapag kaya ko na ay aalisin na rin namin yung helper. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala namin pero wala silang maibigay na pwedeng maging kasambahay namin na pansamantala. Hanggang sa nagpost na siya si Earl sa social media account niya na naghahanap siya ng isang babaeng kasambahay. Bali ang nilagay niya ay hindi permanente ang trabaho. Tatagal lamang yon ng 1 taon at ilang buwan. Nakita ko na hindi nakapublic ang post niya kaya ang sabi ko ay ipublic niya para marami ang makakita at pwede ring i-share ng iba niyang friends. Ginawa naman yun ni Earl at ilang araw lang ay sinabi niya na marami na siyang natanggap na mga messages na interesado sa trabaho na ino-offer namin. Alam ko naman ang password ng messenger ni Earl. Kaya kung minsan ay ako ang sumasagot sa mga nagme-message sa kanya na gustong maging kasambahay namin. May ilan na akong napili sa chat pa lamang at pinag-usapan pa namin ni Earl kung sino ba sa kanila ang dapat naming pipiliin. Medyo nahirapan din kami na pumili dahil para sa amin ay mahirap din kasi na magtiwala sa taong hindi namin kilala. Pero dahil wala rin naman kaming choice, ay tinuloy namin ang desisyon naming kumuha ng isang helper sa bahay namin, Papa Dudut. May napili na kami ni Earl na isang babae na nasa 30s na. Yun nga lang ay sobrang layo ng panggagalingan niya at kailangan pa niyang sumakay ng eroplano. Pero ang gusto ng napili namin ay sa barko na lamang siya sasakay dahil doon daw siya masanay. Natuwa naman ang babae kasi sasagutin namin ang pamasahe niya papunta sa amin. 2 araw bago kami magpadala ng pamasahe sa helper na napili namin ay may isang babae ang nagpunta sa bahay namin. Nasa late 40s na siya. Katamtaman ang katawan niya at medyo matangkad siya. Hindi ko siya kilala at hindi rin siya pamilyar sa akin kaya sure ako
na iyon ang unang beses na nakita ko siya. Nang tanungin ko siya kung sino siya, ay nagpakilala siya sa pangalan na Sabel. Aniya ay gusto raw niyang pumasok na kasambahay sa akin dahil nakita ng anak niya ang post ni Earl sa social media. Sinabi daw sa kanya at alam daw niya na kayang-kaya niya ang trabaho sa bahay namin. Ang dami na agad niyang sinabi tungkol sa mga kaya niyang gawin at hindi na ako nagkaroon ng chance na sabihin kaagad sa kanya na meron na kaming nakita. Basta binida niya ang sarili niya sa akin, Papa Dudut. Para bang ayaw niya talaga akong bigyan ng pagkakataon na makapagsalita pa. Kaya nang huminto na siya sa pagsasalita ay doon ko lamang nasabi ang gusto kong sabihin. Nay, pasensya na ha, pero may nakuha na po kasi kami. Papunta na po siya rito sa susunod na linggo, ang sabi ko kay Isabel. Ibig sabihin ay hindi pa siya nagsisimula. Ma'am, ako na lang po ang kunin mo. Hindi ka magsisisi. Saka kailangan ko po talaga ng trabaho dahil kamamatay lang ng mister ko. Malayo din ang pinanggalingan ko at talagang nakipagsapalaran ako sa pagpunta rito sa inyo. Naluluhang sabi pa ni Isabel. Dahil sa naawa ako kay Isabel, ay sinabi ko sa kanya na umuwi muna siya at kakausapin ko ang asawa ko. Sa totoo lang ay magaan ang pakiramdam ko kay Isabel. Kasi para siyang isang nanay na maalaga at masipag sa mga gawaing bahay. Kung ako ang masusunod ay mas gusto ko siyang kunin na helper namin kesa doon sa nakausap namin sa social media account ni Earl. Kinuha ko na lang din ang contact number ni Isabel para matawagan ko siya kung ano ang magiging desisyon naming mag-asawa. Kinagabihan habang nagdi-dinner kami ni Earl ay nabanggit ko sa kanya ang tungkol kay Isabel. Sinabi ko na mukhang mas okay yon kesa sa nakausap namin sa online. Paano yung padadalhan natin ng pamasahe sa susunod na araw? Tanong pa ni Earl. Ako nang kakausap sa kanya. Sasabihin ko na meron na tayong nakuha. Ihingi na lamang ako ng sorry kahit ipadala ko pa rin yung pamasahe niya pero sa kanya na lang. Turan ko. Ikaw ang bahala. May tiwala naman ako sa iyo ang sabi pa ni Earl. Ewan ko ba? Ang gaan ang loob ko kay Nanay Isabel. Mukha siyang mabait saka nakakaawa rin kasi siya. Kamamatay lang ng asawa niya tapos siya na yata ang nagtatrabaho sa pamilya niya, ang sabi ko pa. Nang sumunod na araw ay tinawagan ko yung una sana naming magiging helper at pinaliwanag ko sa kanya ang nangyari. Mabuti na lamang din at hindi sumama ang loob niya. Bilang pakonsuelo ay pinadala ko pa rin ang perang pamasahe sana niya. Sabi ko ay bayad ko yon para sa abala na nakos namin sa kanya. Ang sunod kong tinawagan ay si Nanay Isabel. Tuwang-tuwa siya nang sabihin ko na tanggap na siya at pwede na siyang magsimula sa susunod na araw. Stay in siya at libre lahat, may benefits din. Kinabukasan ay dumating na si Nanay Isabel sa bahay at nakilala na rin siya ni Earl. Dahil walang pasok noon si Earl, sa trabaho ay sinabi ko na ang mga gawaing bahay lang ang gagawin niya gaya ng paglilinis ng bahay, paglalaba, pagluluto at pagpaplantsa. Ako naman ang bahala sa anak ko. Pinagamit namin sa kanya yung bakanting kwarto na malapit sa kusina. Nilinis na rin namin yun ni Earl bago dumating si Nanay Isabel. Hindi rin namin kinalimutang sabihin na 1 taon at ilang buwan labang tatagal ang trabaho niya sa amin. Mag-i-stay lamang siya sa bahay namin ilang buwan after ko manganak at ang sabi niya ay wala naman daw problema yon para sa kanya. Nangako sa amin si Nanay Isabel na gagawin niya ng maayos ang trabaho niya at mapagkakatiwalaan namin siya. Alam mo, parang ibang pakiramdam ko kay Nanay Isabel. Hindi ko ma-explain, saka parang pamilyar siya sa akin. Hindi ko lang matandaan kung saan ko ba siya nakita, ang sabi sa akin ni Earl nang nakahiga na kami ng gabing yon. Baka may kamukha siya na nakita mo. Saka anong pakiramdam mo sa kanya?
Tanong ko. Ayoko manghusga pero parang hindi maganda. Alam mo yung feeling na unang kita mo sa isang tao ay mabigat na ang dugo mo sa kanya? Tugon pa ni Earl. Sinabi ko kay Earl na magkaiba kami ng pakiramdam kay Nanay Isabel dahil feeling ko ay mabait at mapagkakatiwalaan ito. Magaan kasi talaga ang pakiramdam ko sa kanya at ng time na yon ay alam ko na hindi ako nagkamali na siyang kinuha naming helper sa aming bahay. Sa first week ni Nanay Isabel sa amin, inobserbahan ko siya nang hindi niya alam. Nakita ko kung gaano siya kasipag, Papa Dudut. Kung minsan nga ay ako na ang nahihiya kasi halos hindi na siya nagpapahinga. Doon ko nasabi sa sarili ko na hindi nakakapagsisi na siya ang helper namin. Kasi naging magaan talaga ang loob ko simula nang magtrabaho siya sa amin. Isa pa sa mga nagustuhan ko ay ang luto ni Nanay Isabel. May kakaiba sa mga niluluto niya na kahit simpleng putahe lamang naman ay nasasarapan ako. Sabi ko nga kay Nanay Isabel, ang sarap niyang magluto at mas lalo akong bibilis na tataba. Maganda nga at marami ka nakakain palagi kasi buntis ka. Ang swerte mo nga kasi maganda ang buhay mo. Ako noong buntis ako sa mga anak ko ay wala kaming makain. Kaya magpasalamat ka na may kinakain ka, ang tura ni Nanay Isabel. Kaya nga po maswerte rin po ako kasi masipag ang asawa ko, ang wika ko. 3 na ang naging anak ko. 3 beses na rin ako nanganak, kaya makinig ka sa mga sasabihin ko. Kahit naranasan mo na ang mga anak ng 1 beses, ay marami ka pang hindi alam sa pagbubuntis, ang sabi ni Nanay Isabel. Sige po, nakakatuwa nga po kasi parang ikaw yung nanay ko. Noong siyang nag-aalaga sa akin noong first time kong mabuntis, ay ganyan din siya. Marami rin siyang bilin sa akin, masaya kong sabi. May mga bagay na sinabi sa akin si Nanay Isabel na dapat at hindi ko dapat gawin. Naramdaman ko na talagang concern siya sa akin kaya niya yon ginagawa, Papa Dudut. Nang nasa 4 na buwan na ang pagbubuntis ko, ay may pinapainom si Nanay Isabel sa akin bago ako matulog na hindi ko alam kung ano, basta ang sabi niya ay pinakulo ang katasyon ng isang halamang ugat na pampakapit ng sanggol sa tiyan. Yun daw ang iniinom niya noong buntis siya sa mga anak niya at talaga raw na malusog ang mga ito nang lumabas. Sunod lamang ako ng sunod sa mga sinasabi ni Nanay Isabel noon, Papa Dudut. Para kung laruan na disusi na kung ano-ano ang gusto niyang gawin, ay wala akong magawa kundi ang sumunod na lamang sa kanya. Hindi ko nararamdaman ang sandaling yon na may mali sa ginagawa ni Nanay Isabel sa akin, pero si Earl ang nakakapansin noon. Pansin ko lang, lahat ng sinasabi ni Isabel sa iyo ay ginagawa mo. Tandaan mo, Candice, mas ligtas pa rin ang sinasabi ng doktor sa iyo. Last month hindi ka na nagpa-check up dahil naniniwala ka sa sinasabi ni Isabel na okay ka at ang baby natin. Tura ni Earl sa akin. Bakit hindi ako maniniwala kay Nanay Isabel? Ang sabi niya ay maalam siyang manggamot dati at nagpapaanak din siya. Kaya naniniwala talaga ako sa kanya, wika ko. Kahit na, nagwo-worry lang ako para sa iyo at sa magiging anak natin, ang sabi pa ni Earl. Sinabi ko kay Earl na wala naman siyang dapat na ipag-alala dahil malaki ang tiwala ko kay Nanay Isabel. At alam ko na hindi siya gagawa ng ikakapahama ko. Ramdam ko kasi na parang anak na ang turing niya sa akin, Papa Dudut. At lahat ng pinapagawa at pinapainom niya sa akin ay para sa kabubuti ko at ng baby na dinadala ko ng time na yon. Isang araw ay nagpaalam sa akin si Earl na meron silang 3 days na team building sa isang beach resort sa Batangas. Napatunayan niya sa akin na team building ang pupuntahan niya kaya kampante ko siyang pinayagan, Papa Dudut. Kaya nang umalis si Earl ay ang panganay ko at si Nanay Isabel lamang ang palaging kasama ko sa bahay.
Sa unang gabi na wala si Earl ay isang hindi may paliwanag na pangyayari ang nangyari. Mahimbing na akong natutulog noon sa kwarto at katabi ko sa higaan ng panganay kong anak. Siguro'y madaling araw na ng oras na yon nang bigla akong magising dahil sa sobrang init ng pakiramdam ko. Lumabas ako sandali ng kwarto para uminom ng tubig at nang bumalik ako sa kwarto namin ay may naramdaman ako na parang may ibang tao doon. Binuksan ko ang ilaw at wala akong nakitang ibang tao kaya pinatay ko na ulit ang ilaw. Bumalik na ako sa pagkakahiga. Hindi pa man ako nakakakapit ng matagal ay nagulat ako nang may naramdaman akong tumalon sa ibabaw ko. May naramdaman akong sobrang sakit sa tiyan ko. Sa pagbukas ko ng aking mata ay napasigaw ako nang makita kong isang babayang nakatayo sa may gilid ng kama at parang nakatingin siya sa akin, Papa Dudut. Sigurado ako na siya yung tumalon sa ibabaw ko. Tumatawa siya tapos yung tawa niya ay masakit sa tenga. Sobrang tinis at hindi ko nga lang makita ang mukha niya dahil madilim sa loob ng kwarto. Hindi ko alam kung paanong nangyari yon pero bigla na lamang nawala sa paningin ko yung babae na yon dahil sa pasigaw ko. Ay nagising ang anak ko at umiyak siya kaya pinatahan ko muna siya. Mabuti na lamang at kumatok si Nanay Isabel at nang pumasok siya ay sinabi niya na nagising siya dahil sa narinig niya akong sumisigaw. Ano ba nangyari sa iyo, Candice? Tanong ni Nanay Isabel. Kinarga niya ang panganay kong anak at siya na nagpatahan dito sa pag-iyak. May babae po kasi rito kanina sa kwarto. Nakakatakot po siya tapos bigla na lamang nawala. Tugon ko. Paano magkakaroon dito ng babae? Tayo lang naman ang nandito, ang sabi pa ni Nanay Isabel. Ewan ko, Nanay, hindi ko po maintindihan ang nangyari. May nakita talaga ako. Hindi ko masabi na guni-guni ko lamang yun. O kung totoo siya, naguguluhan kong sabi. Naku, babae ba talaga ang nakikita mo? Hindi kaya isang pangitain na yan? Parang babala, ang sabi ni Nanay Isabel. Tinanong ko si Nanay Isabel kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya sa akin na noong buhay pa ang asawa niya ay ng babae ito. Pero hindi pa niya yon malalaman kung hindi pa palaging may babaeng nagpapakita sa kanya na hindi naman daw niya kilala, Papa Dudut. Nung una raw ay sa panaginip nakikita ni Nanay Isabel ang babae hanggang kahit sa gising siya ay nakikita na niya ito. Yun pala ay pahiwatig na yon na merong ibang babae ang asawa niya. Parang isang mabait na kaluluwa raw yung babae na nagpapakita sa kanya at binibigyan siya ng babala tungkol sa pangangaliwa ng kanyang asawa. Kinakabahan ako sa sinabing yon ni Nanay Isabel at ang unang pumasok sa utak ko ay baka niloloko na naman ako ni Earl. Baka kaya wala na akong nararamdaman na may ginagawa siyang kalokohan ay dahil sa ginagalingan na niyang pagtatago. Ang sabi naman ni Nanay Isabel ay hindi niya sinasabi na may babae si Earl. Pero lakasan ko daw ang pakiramdam ko. Huwag daw akong papayag na niloloko ako ni Earl kung sakali. Nang iwanan na kami ni Nanay Isabel sa kwarto ay napaisip ako ng malalim. Naging paranoid ako ng time na yon at nagkaroon ako ng duda na baka hindi sa team building nagpunta si Earl at baka sa babae niya, Papa Dudut. Kahit 3 araw lamang na nawala si Earl ay parang sobrang tagal na noon para sa akin. Para bang nasa malayong lugar siya. Simula nang sabihin sa akin ni Nanay Isabel yung ibig sabihin kaya nakakakita ako ng hindi ko kilalang babae ay hindi na nawala sa utak ko ang hinala na baka nambababae na naman si Earl. Malakas talaga ang pakiramdam ko na niloloko ulit niya ako sa pangalawang pagkakataon. Napakahirap pa namang mag-isip ng mga ganong bagay kapag buntis ang isang babae. Pero hindi ko talaga maiwasan, Papa Dudut. Para bang may bumubulong palagi sa akin na may ginagawang kalokohan si Earl. At baka sa oras na hindi ko siya kasama ay ibang babae ang kasama nito. Mas lalong lumakas ang mga bulong kapag mag-isa ako at kapag bago ako matulog. Kaya nang dumating sa bahay si Earl ay sinalubong niya ako ng halik at umiwas ako sa kanya.
Ang sabi ni Earl ay parang hindi ko naman daw siya na-miss sa ginawa kong pag-iwas sa halik niya. Team building ba talaga ang pinuntahan mo, Earl? Malamig kong tanong sa asawa ko. Oo, hindi ba't yun ang pinaalam ko sa'yo? Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Tanong niya. Baka hindi team building ang pinuntahan mo ha, baka sa babae mo. Akos ako kay Earl. Hindi makapaniwala si Earl sa sinabi ko, Papa Dudut. Para maniwala ako na totoong nag-team building sila ay ipinakita niya ang ilang picture nila ng mga katrabaho niya at ang mga naging activity nila sa kanyang cellphone. Maging ang date and time kung kailan kinuha ang picture ay pinacheck din sa akin ni Earl para maniwala na ako sa kanya. Aaminin ko na napahiya ako nang mapatunayan ni Earl sa akin na mali ako ng hinala sa kanya, Papa Dudut. Bilang pagpapakumbaba ay humingi ako ng tawad sa kanya at inamin ko na naging paranoid lamang ako. Simula noon ay huminto na ang mga bumubulong sa akin tungkol kay Earl. Ilang araw din na hindi na nasundan pa yung pagpapakita ng babae sa akin na hindi ko kilala kaya naisip ko na guni-guni ko lamang yon at wala yung ibang ibig sabihin, Papa Dudut, kagaya ng sinabi sa akin ni Nanay Isabel. Habang si Nanay Isabel ay patuloy pa rin sa pag-aalaga sa akin at paggawa ng mga gawaing bahay na hindi ko na nagagawa, sarap na sarap pa rin ako sa luto niya. Kahit ang sabi ni Earl ay wala namang espesyal na luto si Nanay Isabel. Kagaya lang daw yon ng mga normal na Filipino foods na natitikman niya. Pero iba talagang panlasa ko sa luto niya, Papa Dudut. May kakaiba na hindi ko maipaliwanag. Wala pa rin palya ang pagpapainom ni Nanay Isabel sa akin doon sa pinapakuluan niya na hindi ko pa rin alam kung ano. Wala akong kaalam-alam na hindi pala nagugustuhan ni Earl na may pinapainom si Nanay Isabel sa akin na hindi sinasabi ng doktor. Dumating ang gabi na napansin ko na hindi na ako pinapainom ni Nanay Isabel. Kaya nang isang umaga at kami lang ang nasa bahay, ay hindi na ako nagdalawang isip na magtanong sa kanya. Nanay Isabel, bakit hindi niyo na po ako binibigyan ng pinapainom ninyo sa akin tuwing gabi? Tanong ko. Paano kinausap ako ni Earl nung nakaraang linggo? Ang sabi ay tumigil na ako sa pagpapainom sa iyo noon kasi baka may masamang epekto sa iyo. Sagot pa ni Nanay Isabel. Matagal-tagal na akong umiinom noon pero wala akong nararamdaman na hindi maganda sa katawan ko. Ang sarap pa nga palagi ng tulog ko. Hindi na tuloy ako makatulog ng maayos kasi hindi na ako nakakainom noon, ang sabi ko. Wala akong magagawa, sinusunod ko lang si Earl, amo ko rin siya at hindi lang ikaw. Dapat ko rin sundin ang mga sinasabi niya sa akin, ang sabi pa ni Nanay Isabel. Kinausap ko si Earl tungkol sa bagay na yon at ang naging paliwanag niya ay hindi kami sure kung makakabuti ba talaga para sa akin at sa baby ko ang pinapainom sa akin ni Nanay Isabel. Kung gusto ko raw ay tanungin namin yung doktor at kapag sinabi na safe ay saka ko ituloy ang pag-inom. Ang sabi ko naman ay hindi na kailangan dahil susundin ko na lamang kung ano ang gusto niya para hindi na humaba pa ang usapan, Papa Dudut. Ayaw ko na rin kasing pagtalunan namin yun ni Earl. Mas okay na sundin ko na lamang kesa magtalo pa kami. Nang magpa-check up naman ako ay nalaman namin na healthy ang baby namin ni Earl. Binigyan na rin ako ng ibang vitamins at gatas na kailangan kong inumin. At yun na lang ang tiniti ko, Papa Dudut. Ay naman kay Nanay Isabel ay walang kaso sa kanya na hindi na ako uminom ng ginagawa niyang herbal drink kung yun ang gusto ni Earl para sa akin. Sa mga lumipas na araw at linggo ay naging normal at okay naman ako. Kaya lang ay may kakaiba na akong napapansin kay Nanay Isabel. Yon ay ang hindi na niya ako kinakausap na parang may masama akong nagawa sa kanya. Siyempre dahil sanay ako na araw-araw kaming nag-uusap ay nabahala ako sa panlalamig ni Nanay Isabel sa akin pero nang tanungin ko siya kung meron ba siyang problema o kaya ay may nagawa ba akong hindi niya nagustuhan, ay sinabi niya na wala. Medyo nami-miss na raw kasi niya yung anak niya na kasama niya sa bahay.
dahil simula nang magtrabaho siya sa amin ay hindi na niya ito nakita. Ang sabi ko kay Nanay Isabel ay pwede naman siyang umuwi sa kanila kahit 3 araw dahil simula nga nang pumunta siya sa amin ay hindi na siya nag-day off pa. Pinag-day off naman namin siya pero siya mismo ang tumatanggi. Ang sabi sa akin ni Nanay Isabel ay baka sa susunod na buwan na niya gawin yon. Kahit papaano ay nawala ng pangamba ko na baka nagtatampo o nagagalit si Nanay Isabel sa akin dahil sa mga sinabi niya. Inisip ko na kaya siya ganoon ay dahil sa namis niya ang mga anak niya. Nang sumunod na araw ay bigla na lamang sumakit ang tiyan ko, Papa Dudut. Nagkaroon ako ng spotting at akala ko ay manganganak na ako kahit na hindi ko pa kabuwanan. Dinala kaagad ako ni Earl sa doktor at ang sabi ng doktor ay okay lang daw ang baby ko. Stress lang daw siguro ako ng mga nakarang araw. Nagtataka ako kasi hindi naman ako na-stress. Hindi ko na rin masyadong pinansin ang nangyari noong malaman kong ayos lang ang baby ko. Yun naman ang importante sa akin. Isang araw ay bumisita sa akin ang kaibigan kong si Angela para kumustahin ang pagbubuntis ko. Sa gitna ng aming pag-uusap ay sinabi niya na meron siyang problema. May hinala siya na merong kumukulam sa kanya. Inamin sa akin ni Angela na ilang buwan na siyang hindi makatulog ng maayos. Madalas din daw ang pananakit ng kanyang tiyan at tinanong ko siya kung nagpatingin na ba siya sa doktor. At yun na raw ang una niyang ginawa pero kahit ang mga doktor ay walang nakitang mali sa kanya. Binigyan lamang siya ng kung ano-anong gamot na hindi naman daw napapabuti ang pakiramdam niya. Nakiusap si Angela sa akin na baka pwede ko siyang samahan sa manggagamot na pupuntahan niya. Wala kasi siyang pwedeng isama at ako lamang ang naisip niya. May sasakyan naman si Angela at hindi ako masyadong mapapagod sa pagbiyahe. Umayag ako at nang magpaalam ako kay Earl ay pinayagan din naman niya ako dahil hindi naman yon gaanong kalayo. The next day ay pumunta na kami ni Angela sa manggagamot, Papa Dudut. Nasaksihan ko kung paano tinulungan ng manggagamot na babae si Angela sa problema niya. Nagawa nilang makausap yung kumukulam kay Angela sa pamamagitan ng katawan ni Angela at sa uli sinabi ng kumukulam sa kaibigan ko na tigilan na nito ang pangungulam kay Angela. Ikaw, hindi ka ba magpapagamot sa akin? Tanong sa akin ng manggagamot. Ay hindi po, sinamahan ko lang po itong friend ko. Ang turad ko. Kailangan mo rin magpatingin sa akin. Unang kita ko pa lamang sa iyo ay alam kong may kumukulam sa iyo. Inuunti-unti ka na niya kaya hindi mo napapansin. Huwag mo nang hintayin na biglaing ka niya. Ang sabi pa ng manggagamot. Kinumbinsi ako ni Angela na magpatingin na pero hindi niya ako napilit. Ayoko kasing gawin yon nang hindi ako nagpapaalam sa aking asawa. Pero nag-aalala talaga sa akin ang manggagamot kaya binigyan niya ako ng 1 kwintas na pangontra sa kulam. Dinasalan na raw niya yon kaya effective yon. Kapag daw may biglang lumayong tao sa akin ang ibig sabihin na yon ang kumukulam o nagpapakulam sa akin. Mahigpit na ibinilin sa akin ang manggagamot na huwag ko raw yung huhubarin kahit na natutulog ako. Ang totoo ay naniwala ako sa sinabi ng manggagamot. Nang umuwi na ako sa bahay at nakita ko ni Nanay Isabel ay nagulat siya sa suot kong kwintas. Sinabi niya na bakit daw ako may suot na ganoon at ang sabi ko ay pinasuot sa akin ng manggagamot na pinuntahan namin ng kaibigan ko. Wala naman akong napansin na kakaiba kay Nanay Isabel pero kinabukasan ay bigla na lamang siyang nagpaalam sa amin ni Earl. Nagulat kami kasi biglaan ang pagpapaalam niya. May sakit daw kasi ang anak niya at kailangan siya nito. Nang sumunod na araw ay umalis na si Nanay Isabel nang hindi nagpapaalam. Ang ginawa namin ni Earl ay kinausap namin yung nauna sana naming kukunin na helper na baka pwedeng siya na ang pumalit kay Nanay Isabel. Sa awa naman ng Diyos ay pumayag siya at siya na rin ang naging helper namin. Pinapunta ko na rin sa bahay namin yung manggagamot para doon na niya ako matingnan. Aniya ay malakas ang kutob niya.
na tumigil na ang kumukulam sa akin dahil nakita nito ang suot kong kwintas. Alam daw ng kumukulam sa akin na malakas ang proteksyon ko, Papa Dudut. Doon ko na naalala si Nanay Isabel. Ang sabi pa ng manggagamot ay maglinis kami ng bahay. Sigurado raw siya na merong iniwang gamit ang kumukulam sa akin. Hinalughog namin ang buong bahay at natakot kami nang may nakita kaming manika na may lamang lupa sa loob. May kasama rin yung papel kung saan ay nakasulat ang pangalan ko. Nakita namin yon sa ilalim ng kama namin ni Earl at nakatapat yon sa kung saan ako pumepwesto sa pagkakahiga. Malinaw na sa amin na si Nanay Isabel ang may kagagawa noon, Papa Dudut. Ang hindi lang namin alam ay kung bakit niya ako kinukulam gayong wala akong natatandaan na may nagawa akong masama o mali sa kanya para umabot sa ganoon ang galit niya sa akin. Nakapanganak na ako ay hindi ko pa rin nahanap ang kasagutan sa tanong ko na yon, Papa Dudut. Ang sabi sa akin ng manggagamot ay malaki ang hinala niya na kung hindi ko naagapan ang pangungulam sa akin ay papatayin talaga ako at ang baby ko. Yun daw ang goal ng kumukulam sa akin, Papa Dudut. Hanggang isang araw nang umuwi si Earl mula sa trabaho niya ay meron siyang ipinakitang picture sa akin sa cellphone. Picture yun ni Nanay Isabel at ang kabit ni Earl dati. Nalaman namin na anak pala ni Nanay Isabel ang dating kabit ng asawa ko, Papa Dudut. Nagkaroon daw kasi ng hinala si Earl na ang dati niyang kabit ang nagpapakulam sa akin at nakita niya ang luma nitong social media account. Dahil doon ay nakita niya ang picture na yon. Sobrang laki ng naging pagsisisi ni Earl dahil kung hindi raw siya natukso ay hindi yon mangyayari. Ang sabi ko naman ay huwag na niyang sisihin ang sarili niya dahil tapos na yon. Ang mahalaga ay wala na si Nanay Isabel sa bahay namin. Kung ganoon pala ay mukhang sinadya ni Nanay Isabel ang pagpasok bilang helper sa amin para mas madali niya akong makulam. Malamang ang anak nga niya ang nakakita ng post ni Earl na kailangan namin ng helper. Nakakahanga lang ang tapang ni Nanay Isabel na pumasok sa buhay namin. Ganoon pa man ay hindi ko na naisipang gumanti pa. Para saan pa? Tahimik na ang buhay namin at ipinagpapasalamat ko na lamang sa Diyos na safe ang baby ko at walang masamang nangyari sa kanya. At sana'y wala ng taong papasok sa buhay namin na may masama palang intensyon. Hanggang ngayon ay isa yon sa mga paulit-ulit kong ipinagdarasal sa Diyos. Nagmamahal, Candice. Sa panahon ngayon ay isa sa mga dapat nating matutunan ay ang pag-filter ng mga taong pinapapasok natin sa ating buhay. Walang masama sa pagkilala sa isang tao na hindi natin kilala, ngunit hindi rin masama na kilalanin muna natin sila bago natin ibigay sa kanila ang ating pagtitiwala. Hindi porket maganda ang ipinapakita nila sa simula ay maganda rin ang hangarin nila sa iyo. Huwag kang magpapadala sa unang impression na ipinapakita niya. Kung minsan ay makakabuti rin kung papakinggan mo ang iyong kutob o opinyon ng mga taong alam mong pinagkakatiwalaan mo na. Mahalaga ang kakayahan natin sa pagsusuri sa isang tao na nais pumasok sa ating buhay upang mapanatili ang ating safety and peace of mind. Napansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po ng mga viewers natin ay hindi pa nakasubscribe. Ano pang hinihintay ninyo mga viewers, mga listeners? Mag-subscribe na sa Papa Dudut YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa
sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.